Ngayon ay ipapakita na ang ibang monarch kung saan pinagpaplanuhan nila ang pagpatay kay Jinwoo. Thomas Andre ibibigay na ang regalo niya sa ating bida at dito na din magpapakita ang kauna-unahang Magisphere sa mundo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 152 up to chapter 153. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita ang iba't ibang nilalang sa loob ng kuweba kung saan familiar dito ang tatlong nilalang na kilala natin bilang monarch at sinabi ng Frost Monarch na ang Shadow Monarch daw ay nasa mundo na ng mga tao. Wika ng isa na sinabi daw dati ng Frost Monarch na walang vessel ang kayang humandle ng kapangyarihan ng dating Shadow Monarch at yun daw mismo ang dahilan kung bakit hindi magawa ng Dragon King na makarating sa mundo ng mga tao. Nakita raw mismo ng kanyang mga mata at masasabi niyang mas delikado si Jinwoo kung ikukumpara sa Fragment of Brilliant Light kung kaya't ililigpit niya raw ito at sino daw ang willing na tumulong sa kanya. Sinabi ng isa na ang pakikipaglaban daw sa Shadow Monarch ay isang pagpapakamatay sapagkat ang Shadow Monarch daw ang pinakamalakas sa 9 monarchs kung kaya't mas mainam daw siguro na hintayin nila ang pagdating ng Dragon King. Kahit na nga raw ba sila ay tumatakbo sa mga rulers ay sila pa rin daw ay isang monarch and yet ang alam lamang daw nilang gawin ay hintayin ang pagdating ng Dragon King dahil ang kaisa-isa lamang daw nilang pagkakataon na matalo ang Shadow Monarch ay ngayon lamang habang ito ay nasa anyo pa ng isang tao. Kaya naman nakikiusap siya sa ibang monarch na siya ay tulungan dahil siya raw mismo ang magliligpit kay Jinwoo, subalit ang isa ay hindi gusto ang idea at sagot naman ng isa na ayaw niya raw matulad sa sinapit ni Baran. Alam raw dapat nila ang nangyari kay Baran pagkatapos nitong matalo at ayaw niyang mahuli sa kapangyarihan ng Shadow Monarch at maranasan ng Eternal Slumber. Wika ng Beast Monarch na hindi raw magagawa ng Shadow Monarch na sila ay maging alipin dahil sila ay nasa original na anyo, pero sagot muli ng isa na mukhang kakibat raw ni Jinwoo ang architect at kaya raw nitong gumawa ng kanilang replika. Kaya naman umalis na ang dalawang monarch gamit ang kanilang mga portal at tanong ng Beast Monarch na ano raw ang ebidensya na ang Shadow Monarch ay isa pa ring tao. Sagot ng Frost Monarch na gumamit daw kasi si Jinwoo ng lason sa kanyang dagger at hindi raw gagawin ni Ashbourne ang ganitong klaseng pamamaraan. Sagot naman ng Insect Monarch na kung fully kontrolan ni Ashbourne ang katawan ng isang tao ay hindi ito gagamit ng ganong klaseng taktika kung kaya tutulong daw siya sa pagtalo dito at ganon din ang gustong mangyari ng Beast Monarch. Sumunod ay sinabi sa buong bansa ng Korea na isipin daw nila kung sino ang magliligtas sa kanilang lahat kung sakaling magkaroon muli ng isa pang S-rank gate at kahit magbayad daw sila ng malaking halaga sa mga property ay hindi nila maliligtas ang kanilang buhay sa malaking sakuna. Noong kinakalaban daw ni Jinwoo ang mga langgam sa Jeju Island ay sinabi daw ng chairman na ngayong natupad na ang kanyang hiling na mabawi nila ang Jeju Island ay maaari na siyang makapagpahinga ngunit hindi niya raw binaasahan na papanaw agad ito ng maaga. Habang umuulan ay nasa taas ng building si Jinwoo upang hanapin ang Frost Monarch, subalit kahit ano ang kanyang gawin ay hindi niya nararamdaman ang presensya nito. Nakita niyang walang shadow ang Frost Monarch at naalala niya ang sinabi ng Giant Monarch na hindi magiging shadow soldier ang mga rulers at monarchs sa oras na sila ay mamatay. Sa oras na wala rin daw shadow ang isang monarch ay mahihirapan siyang tuntunin kung nasaan ito, pero wala daw pakialam si Jinwoo dahil as long na siya ay isang hunter ay mahanap niya kung nasaan ang kanyang target. Isang linggo na ang nakaraan simula nang mabakante ang pwesto ng chairman kung kaya't kailangan nilang magtalaga ng panibago. Symbolic daw ang pagiging S-rank hunter ng dating chairman at ngayong wala na ito ay sino na daw ang magkokontrol sa 5 pinakamalakas na guild at sinasabi daw ba ng isang opisyal na kailangan nilang mag-hire ng panibagong S-rank hunter. Kahit na nga raw ba maimpluwensya ang isang S-rank hunter ay kailangan nilang mag-ingat sa pagpapapasok ng outsider sa kanilang organization at sagot ng isa na pagkatapos ng mahaba nilang pag-uusap ay minumungkahin nila na si Mr. Wu ang susunod na president ng Hunter Association. Tanong ni Mr. Wu kung bakit siya raw ang napili at sagot naman ng isa na kung pag-uusapan ng leadership at kakayahan na matawagan ng mga hunter para makipaglaban ay nagagawa niya raw ito at siya raw ang laging nag-a-assist sa dating chairman at tiyak na marami itong natutunan na skill sa pagiging leader. Wala raw sa batas na tanging S-rank hunter lamang ang pwedeng maging president at nakikita raw nila kay Mr. Wu ang presensya na kayang mag-impluwensya ng iba at presensya na katakutan din ng mga hunter. Sagot ni Mr. Wu na marami pa siyang kakulangan sa sarili para sa posisyon ng pagiging isang president at marami daw mga hunter na mas mataas ang ranggo sa kanya at masyado pa rin daw siyang bata para sa posisyong ito. Sinabi ng isa na wala raw silang kakayahan na pasunurin ang puwersa ng Korea, subalit taglay daw ito ni Mr. Wu at meron daw itong koneksyon sa ibang hunter kagaya na lamang ng ating bida. Madalas niya raw nakakausap si Jinwoo pero hindi siya sigurado kung ganun din ang tingin sa kanya ng bida, pero sinabi muli sa kanya na alam daw nilang hindi nila pwedeng puwersahin si Mr. Wu sa posisyong ito, ngunit maaari
daw ba nitong i-consider ang kanilang nais. Sa building ng Scavenger Guild ay narito ngayon sila Thomas upang pumunta sa kanilang basement habang ang dalawa ay nagulat sa pagdating nila Thomas. Sigurado raw ba si Thomas na ibibigay nito kay Jinwoo ang bagay na kanilang kukuhanin, tanong ni Laura, at sagot naman ni Thomas na sa palagay daw ba ni Laura na hindi worth it ito bilang kapalit ang buhay ni Thomas at ang lahat ng member ng kanilang guild. Tanong muli ni Thomas na sa palagay daw ba ni Laura na hindi sapat ang kakayahan ni Jinwoo upang gamitin ang kanilang magiging regalo, ngunit si Laura ay nawalan ng kibo at isang madilim na aura ang pinakita sa isang lalagyanan. Nakakamangha raw talaga ito sa tuwing ito ay kanyang makikita, wika ni Thomas, at sagot naman ni Laura na dalawa lamang daw ang bagay na ito sa buong mundo at kahit pa sa hinaharap. Subalit kahit alam daw ito ni Thomas ay itutuloy pa rin daw ba na ibigay ito kay Jinwoo, at sagot naman ni Thomas na yun daw mismo ang dahilan kung bakit niya ito ibibigay dahil masasayang lamang daw ang pinaka-the best na weapon sa mundo kung mabubulok lamang ito at hindi magagamit. Sumunod ay binalita na sa bansa ang pagiging president ni Mr. Woo at naging comment dito ni Jin-a na pogi daw ang pumalit sa dating chairman at unstable daw ang kalagayan ng Korea, ganun na din ang ibang bansa. Napatingin siya sa kanyang ina sabay lapit dito pero wika ng kanyang nanay na kung wala daw itong magawa ay mas mainam daw kung magtapon ito ng basura. Bigla itong naging seryoso at sinabing lumipat na sila ng bahay pero sagot ng kanyang ina na gusto raw nila ang kanilang bahay at tanong naman ni Jin-a kung ano raw ang nagustuhan nito sa luma nilang bahay. Sagot naman ng nanay na kahit ito ay luma na ay gusto pa rin niya ito at inutusan niya ito na magligpit ng kanilang mga nilabhan, ngunit sagot ni Jin-a na nagiging sweet daughter lang naman daw siya kapag siya ay inuutusan. Sa pagbukas niya ng pinto ay tila ba nakakita ito ng kung anong bagay at dali-daling bumalik upang tawagin ang kanyang ina. Sumunod ay pinakita ang mga reporter kung saan naghihintay sila sa labas ng building ng Ajin Guild sapagkat ngayon ay narito si Thomas upang makita si Jinwoo. Pinagpapawisan at ngiting aso na lamang ang kayang gawin ni Jinho sapagkat hindi sila makapaniwala na nasa loob ng kanilang office si Thomas Andre, ganun na din si Leonard ang pinakamalakas na hunter sa Germany. 2 oras na raw ang nakakalipas simula nang sila ay dumating kung kaya't sana daw ay sagutin na ni Jinwoo ang kanyang tawag. Sa isip ni Leonard na hindi niya akalain na narito din ngayon si Thomas Andre at napapatanong kung makakausap niya kaya si Jinwoo. Tanong ni Thomas kung kasalukuyan daw bang nasa raid si Jinwoo at mukhang hindi raw ito madalas pumupunta sa kanyang office pero biglang nagpakita si Jinwoo habang ang tatlo ay naging masaya sa pagdating ng ating bida. Sa isip ni Jinwoo na naramdaman niya raw na narito ngayon si Thomas at tanong ni Jinho kung bakit daw hindi sinasagot ni Jinwoo ang kanyang tawag pero sagot nito na siya ay medyo busy dahil sa dami ng gate na lumalabas at hindi siya pwedeng maging tamad sa mga panahong ito. Binati ni Thomas si Jinwoo habang sa isip ni Jinho na hindi naman daw siguro maglalaban muli ang dalawa at tanong ni Jinwoo kung ano raw ang pakay nito at sagot naman ni Thomas na sinabi naman niya noon na sila ay kakain sa labas sa oras na siya ay gumaling. Nagdala rin daw siya ng fantastic na regalo at dahil hindi niya ito pwedeng ibigay sa lugar na ito ay bakit daw hindi sila lumipat ng ibang lugar. Sa isip ni Jinho na hindi naman daw siguro bomba ang dala ni Thomas habang si Leonard ay nagpakilala sa ating bida pero niyaya na ni Thomas si Jinwoo upang sila ay umalis. Sino daw ang nagsabi na pwedeng sumama si Leonard, tanong ni Thomas pero sagot naman nito na naghintay din naman siya ng 2 oras kung kahit bakit hindi raw siya pwedeng sumama. Ang pag-uusapan daw nilang dalawa ni Jinwoo ay isang top secret at wala raw lugar si Leonard para dito habang sa isip ni Leonard na hindi pa niya naranasan noon ang ganitong klaseng pagmamaltrato. Magkasama na ang dalawa sa lamesa at matagal na raw hinihintay ni Thomas ang pagkakataong ito at nilapag ng isang hunter ang isang lalagyanan at tanong ni Thomas kung nararamdaman daw ba ni Jinwoo ang kapangyarihan sa loob nito. Ito raw ang kapalit sa ginawa ni Jinwoo na hindi pagpatay sa kanila at nang makita niya ang 2 dagger ay naramdaman niya ang kapangyarihan dito ni Kamish. Nakakamanga naman daw dahil nakilala agad ni Jinwoo ang material na ginamit dito pero wika nito na base sa kanyang pagkakaalam ay nasa pangangalaga ng Hunters Bureau ang bangkay ni Kamish. Pinaubayan na raw ni Thomas sa US government ang bangkay ni Kamish pero ang pinakamalaking pangil daw na bumuon sa kanya ay binigay na bilang souvenir. Dahil sa maikli ito upang maging espada ay naisip niyang gawin itong 2 dagger at hindi niya raw inaasahan na mapapakinabangan ito sa ngayon. Simula raw ngayon ay pagmamayari na ito ni Jinwoo at hindi siya makapaniwala na meron itong additional 1,500 na damage na malayong malayo sa 220 additional damage ng dagger ni Baran. Kung stats lamang daw ang pag-uusapan ay parang may hawak siyang 2 broadsword sa magkabila niyang kamay samantalang si Thomas ay pinagdahan-dahan si Jinwoo sa kanyang ginagawa dahil maaari daw siyang mahiwa kahit gumamit pa siya ng reinforcement at hindi naman daw siguro iniisip ni Jinwoo na siya ay patayin gamit ang kanyang regalo. Sigurado
sigurado raw siyang hindi ito ordinaryong dagger dahil nagre-react ito sa kanyang mana na parang siya ay binabati, habang sila Laura naman ay napansin ang kakaibang aura sa paligid at tanong ni Thomas kay Laura kung sa palagay pa rin daw ba nito na mali ang kanyang naging desisyon na ibigay ito kay Jinwoo. Sumenyas na lamang si Laura na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon siya kay Thomas at tanong ni Jinwoo kung sigurado raw ba si Thomas na ibibigay ito sa kanya ng libre, ngunit sagot ni Thomas na maliit lamang na halaga ang dagger na ito kapalit sa hindi pagpatay sa kanila. Kung ganun daw ay masayang tinatanggap ito ni Jinwoo na kinasaya din naman ni Thomas, pero may biglang naramdaman ng dalawa sa sumunod na eksena at napatingin sa labas dahil doon nagmula ang enerhiya. Sa labas ay nakatingala ang mga tao sa langit at naisip ni Jinwoo na yun daw ba ang tinutukoy ni Dr. Belzer na Magispear na namumuo sa ibabaw ng Korea. Hindi raw makapaniwala si Thomas dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng kalaking gate, sapagkat mas malaki pa raw ito sa gate na nilabasan ni Kamish, kung kaya't ang ibig sabihin daw ba nito ay mas malakas ang kakaharapin nilang mga kalaban. Katulad din ba kitang nabudol sa pagbili ng money binder na to? Yung tipong kailangan mo pang tupiin yung pera bago mo ito mailagay? Pwes itapon mo na yan, Igan, dahil nandito na ang 100 days ipon challenge binder na sa oras na mapuno mo na ito ay magkakaroon ka ng 100,000 pesos. Hindi mo na kailangang tupiin pa, mas maganda at mas malinis pang tignan, at higit sa lahat ay matibay dahil bukod sa makapalang plastic nito ay gawa pa sa leather ang kanyang cover. Pwede mong simulan ang pag-iipon mo sa mababang bills kung walang-wala ka talaga, pero kung kaya mo naman ang blue bills ay mas mainam dahil mas malaki ang iyong maiipon. Marami kang pagpipilian na kulay nito gaya ng blue, green, red, pink, violet at kulay black gaya ng pinili ko. Kaya naman para makasabay ka sa amin, Igan, sa pag-iipon ay check out mo na ito or click the yellow basket below dahil ang pag-iipon ay nagsisimula sa sarili mo.